Hello, hello mga besh! Kamusta kayo? Andito na naman tayo sa Faying's Diary. Kakaibang travel vlog ang inyong mapapanood ngayon dahil namimiss ko na ang pamumundok. So, totoo nga ang chismis na grabe pala sa Mount Pinatubo. Grabe yung adventure simula sa jump off, papunta sa 4x4, rides ng 4x4, pagpunta natin dun sa trekking area, and then hanggang doon sa crater lake niya. Grabe, sobrang ganda! At talaga namang totoo ang chismis dahil beginner-friendly itong trekking na to. So, sa vlog nga pala na to, i-chika ko kung ano ang naging experience ko sa Dana Jump Tours and Travel. So, dahil ito ay Pinatubo Day Tour Hike, tatlo lang kami dahil joiner lang kami sa Dana Jump Tours and Travel. So, panoorin mo ang buong video dahil kung gusto mo pumunta at gusto mo ma-experience ang ganda ng Mount Pinatubo, isi-share ko lahat ng details at experience naming tatlo ni Angela at ni Ivo, saan magbubook at kung magkano ang rates. At kapag dumaan to sa wall mo, ito na ang sign mo para magpunta sa Mount Pinatubo. So tara mga besh, samahan ninyo ko sa isa na namang wonderful experience na talaga namang mag-e-enjoy kayo. So kung gusto mo maging updated sa mga travel videos ko at sa mga experience ko sa pagta-travel, follow mo ko. Thank you! So, ito na nga mga besh. So, call time namin is 11 PM. Then, ang meeting place namin is sa SM Mall of Asia. So, ang kagandahan nga dito sa Dana Jump is hindi late yung aming driver. Tapos, yung van namin is na-shock ako dahil grabe, artista van talaga ang ginamit. So, dahil nga artista van yung gamit namin, grabe, sobrang comfortable ang pag-upo namin. So, all the way to Kapastarlak, hindi kami nahirapan na kahit mag-take ng nap doon sa loob ng van. So, very comfortable. Nakatulog pero with hand. At dahil mahaba-haba nga ang biyahe namin, so nag-stop over muna kami dito sa McDo para mag-almusal at bumili din ng pwede naming makain doon sa trekking. Then, after namin bumili ng mga pagkain namin para hindi kami magutom sa biyahe, so mga 4 o'clock na ng madaling araw, so nakarating na kami ng Kapastarlak. Sa mga besh, dito na kami sa jump off ng Botol, Zambales. Ito yung registration. Tapos may nagbebenta ng pangkat. Mamaya bibili tayo niya kasi essential yan dito. Medyo napaaga nga kami, so naghintay lang kami na mag-open yung registration. At para na din makapag-CR break. So, at exactly 5 o'clock in the morning, nag-open na yung registration. So, ang dami ng tao. So, dahil nga weekends, dahil Sunday kami nagpunta. So, tiyagaan lang at magbaon ng, mahabang pasensya. Kasi, maraming tao at maraming mga tourists na nagpunta nung time na yun. Kasi nga, linggo. Pero in fairness kahit marami kaming tourists na nagpunta doon, yung government doon, yung namamahala doon is very organized naman at alam nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin. So tips nga pala, very essential nung stick or yung parang tungkod na binebenta ng mga Aita na 40 pesos ang isang tungkod. Kano yung tungkod, kuya? 40? So, kahit 40 pesos siya, medyo pricey, pero okay lang dahil magagamit ko rin naman siya at magsisilbi na rin siyang isang souvenir sa Mount Pinatubo. Saka carry lang din naman yung tungkod mo, makapal siya yung bamboo na ginamit nun, saka hindi siya putyo-putyo na tungkod lang, may mga style siya magaganda. So, after ng registration, meron ng naka-assign sa amin na tour guide. Sakay na kami ng 4x4. So, bago kami sumakay dun sa 4x4, so kailangan munang mag-orient yung facilitator dun para alam namin yung gagawin all the way papuntang Mount Pinatubo. So, dahil nga katikatera ako, so ang dala kong bag is malaki, maraming laman. So, sobrang excited ko nga parang mag-overnight ako dun sa Mount Pinatubo. So, sabi naman ng organizer namin, dalhin lang namin yung mga kailangan naming gamit. At yung mga pamalit namin na damit after namin mag-trek is iwan na lang namin dun sa van para hindi ganun ka-heavy yung dadalhin namin doon sa trekking. So ano lang naman yung mga dala ko tamang 3 days 2 nights lang na dala. Char! So the number 1 na very essential na kailangan mong dalhin dun sa trekking sa Mount Pinatubo, number 1 is yung mask.
Bakit nga ba kailangan magdala ng mask? Syempre, very essential yan at very helpful yan dahil papunta ka ng Mount Pinatubo, pagsakay mo ng 4x4 at nag-ride na kayo ng 4x4 is sobrang grabe ang madadaanan ninyo na maalikabok. Green yung buhok mo. At one thing na kung nagbabala kayo na magpunta ng Mount Pinatubo, make sure na nakapag-seek kayo ng clearance o kaya nakapag-seek kayo ng advice, lalo na kapag meron kayong asthma, patient kayo na may asthma, is mag-seek kayo talaga ng advice ng clearance sa inyong doctors dahil sobrang grabe nga yung alikabok doon kapupunta ng Mount Pinatubo. So, kung nalimutan nyo naman na magdala ng mask, kasi nga excited kayo, di ba? So, meron naman nagbebenta doon ng mask, saka ng shades, para meron kayong panlaban sa alikabok, saka sa tindi ng sikat ng araw doon. Then, number 2 na kailangan ninyong dalhin is yung sunblock ninyo. Dahil matindi nga ang sikat ng araw, kailangan nyo talaga mag-sunblock para maiwas tayo sa sunburn, saka sa pangingitim ng mga balat. At number 3, magdala kayo ng extra money dahil hindi uso doon ng GCash, hindi uso doon ng credit cards, hindi uso doon ng mga debit cards. So, may mga nabibilhan doon pagdating ninyo ng Mount Pinatubo, may mga nabibilhan doon na mga pagkain, na mga ihaw-ihaw, halo-halo, etc. At ng mga tubig, soft drinks na madadaanan ninyo if ever na maubusan kayo ng water. At ang pang-apat na hindi nyo pwedeng makalimutan at kailangan ninyo talagang dalhin ay ang cellphones, camera, GoPro, anything na magka-capture ng moments ninyo papuntang Mount Pinatubo dahil hindi nyo pagsisisihan ng mga makikita ninyo doon sa loob. Make sure na full battery ang mga cameras at mga cellphone ninyo kasi grabe, sobrang Instagrammable. Papunta pa lang at nakasakay pa lang kayo sa 4x4, grabe na ang mga makikita ninyo, mga tanawin doon. At pagsakay nga namin sa 4x4, so na-instructan kami ng aming organizer na 5 lang ang pwedeng sumakay doon sa isang 4x4. So dahil 3 lang kami, ako, yung anak ko, si Ivo, saka si Angela, na kaibigan ko, meron pa kaming 2 na kasamang joiners din, nakagroup din namin doon sa Dana Jam. So nag-start kami ng adventure at sumakay kami ng 4x4 ng alas 6 ng umaga. At oo nga pala, reminders, 2 klase pala ang 4x4. Isang closed van na 4x4 at isang open van na 4x4. So, luckily doon kami sa 4x4 na naka-open. So, kitang-kita namin yung buong view ng papuntang Mount Pinatubo. So, nag-start na nga kami ng off-road ride sa 4x4. Around 1 hour ang biniyahe namin. And then, sobrang ganda na madadaanan ninyo. Feeling ko nga yung habang nagra-ride kami dun, nagpunta na ako ng safari, tapos nakapunta na rin ako ng New Zealand, tapos nagpunta na rin ako ng Saudi. Ganun yung feeling. Grabe, hirap dito sa Saudi. Yung mga anak, mag-aaral kayo mabuti. Ang hirap na trabaho namin dito. Hirap na Saudi. Papasok pa lang kami ng trabaho. So ayun, sakto pa sunrise na siya nung bumiyahe kami. May madadaanan lang tayo na na rough road, marami mga bato-bato, marami mga river na dadaanan. 3 ata yung river na dadaanan doon. So sobrang magalaw yung 4x4 na dadaanan. So brace yourself, kailangan magbaon kayo ng maraming lakas kasi madalas doon na na-off balance ako kasi nga sobrang magalaw yung 4x4 na sinasakyan namin. So first stop over namin is yung river crossing adventure. So, nag-stop muna kami doon para mag-take ng pictures at mapanood yung sunrise doon. Ganda! Mga besh, dito na tayo ngayon sa Balumpuy River. Kung saan, makikita natin yung mga bundok na to is part ng Sierra Madre. Yan. Ang lawak pala ng Sierra Madre, no? Simula yan dyan hanggang doon. Part siya ng Sierra Madre. So, parang ito yung sinasabi nila paanan pa lang. Ganda. Haggard lang. Haggard lang papunta. Kasi, lakas ng hangin. Pero, exciting. Saka, grabe yung adventure. Ganda. Ayan, tulad yan. 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 Siyakyan namin.
Ayan, so after ng picturean, balik na naman dun sa 4x4 rides and another 30 to 45 minutes para magpunta doon sa parking area ng 4x4. And dito naman kami sa next stop sa Mount Pinatubo campsite. And so, makikita ka mga kaaita. Panik naman kami dito sa Malimondog. Ano po masasabi nyo sa Alikabok kanina? Grabe, no? Ito na lang tayo, dala tayo ng mask. View. Ganda rin yung view dito. Habang ini-enjoy namin yung 4x4 ride, so nag-iisip ako ng parang napakagandang music video dito. Napakaganda kasi talaga ng mga scenery. Yung 360 degree na makikita mo ng mga sceneries, grabe, hindi mo pwedeng ma-miss. After namin mag-picture-picture, ayun, nagpunta naman kami sa Aita community. So, na-meet namin yung mga locals doon, yung mga Aitas natin. Mamimigay tayo sa mga Aita. So, nagdala nga pala ako ng mga goodies, candies, and chocolates. Tapos, meron ding drinks para ibigay natin sa mga chikiting natin doon. Nawawmali pa nga ako kasi sa sobrang excited ko habang nabibigay ako ng mga goodies natin sa mga chikiting natin doon. Diyos ko, ang nabigay ko yung isang supot ng plastic ng yelo. Oh my God! Ano yung binigay mo plastic? Kasama na saan? Comedy. Yan, isa sa ma-advise ko kapag pupunta kayo ng Mount Pinatubo, so meron kasi kayong portion doon na pupuntahan ninyo yung mga Aita community natin. So yung mga chikiting natin na mga Aitas, tuwang-tuwa sila pag meron tayong pasalubong sa kanila na mga goodies like candies, tinapay, saka drinks, masayang-masaya na sila ng ganon. So ako, tuwang-tuwa ako na nabibigyan ko sila ng ganon kasi nakikita ko sa mga mata nila, saka sa mga smile nila na talagang masaya sila na nabibigyan sila ng mga ganong klaseng pagkain. So wag natin kakalimutan na magdala at magbigay ng mga goodies sa ating mga Aita community dahil mas maganda pa rin yung share tayo ng blessing sa iba. Hello mga besh, andito na kami sa trek area. So inihintay na lang namin yung mga kasamahan namin na makababa lahat para sabay-sabay kami mag-trek papunta din sa crater ng Mount Pinatubo. So, nakarating na kami doon sa 4x4 parking area. Pagbaba namin doon, kailangan muna namin mag-prepare. Tapos, start na rin doon ng trekking. Ang trekking papunta doon sa Mount Pinatubo Crater is 2.4 kilometers. May madadaanan kayong mga bato-bato, as in talaga mabato-bato. So, kailangan marunong kayong magbalanse ng katawan ninyo sa pagtetrek. So, kung meron kayong mga kasamang senior or mga bata, so alalayan na lang natin. Which is hindi naman ganun talaga kahirap yung trekking niya kasi patag naman yung daan. As you can see, patag lang naman siya pero mabato. So, extra careful. May mga palingahan naman dito. Nagtitinda ng soft drinks sa katubig. Lalakad pa rin. Wala pa kami sa kalahati. 2.4 kilometers ang lalakad bago maabot yung crater. May mga madadaanan kayong river, so better para sa akin, mag-sandals na lang kayo aside dun sa magsuot kayo ng shoes. Sa pauli. Gusto tayo ng paa. Mabato na. Pero wala namang problema kung nakashoes kayo kasi yung mga bato naman doon, pwede nyo namang apakan para hindi kayo lumusong dun sa river.
sarap pakinggan yung nature kaysa sa boses ko. So, halos 1.5 hour yung trekking namin that time. So, kapag may kasama kayong mga bata or senior, pwede naman silang magpunta doon actually kasi hindi naman rough yung hindi naman sobrang rough yung dadaanan ninyo. Mabato lang siya, yes, pero patag naman siya. Wala namang mahirap na hindi naman siya paahon. Kahit naman umabot kayo ng 2 hours or more, okay lang kasi hindi naman pabilisan ng papunta sa crater. Basta kung saan kayo komportable at para makapagpahinga rin kayo, marami kayong mapuntahan doon. Marami kayong matipigilan ng mga simpleng kubo na may nagbebenta ng mga snacks and drinks para at least makakapagpahinga kayo at para ma-lessen yung hingal ninyo sa paglalakad. Then habang nandun na kayo sa trek, may mga madadaanan naman kayong mga signages kung ilang meters na lang ang itetrek ninyo papunta dun sa crater. So enjoy nyo lang and push nyo lang. Kami sa crater ng Mount Pinatubo. Buti na lang maraming puno. Maraming mapagpapahingahan. Then finally, nandito na kami sa Mount Pinatubo Crater. Sobrang grabe talaga yung view. Alam mo yung sobrang pagod ka doon sa trekking. Pero nung nakita mo yung view ng Mount Pinatubo, grabe, sobrang nakaka-amaze. Yung akala mo sa wallpaper lang makikita. Pero totoong-totoo siya na ganun yung pagkaka-build sa kanya. At sobrang grabe talaga mag-create si God ng mga ganitong klase ng nature. Sobrang ganda na parang nakikita mo lang sa wallpaper. So habang nandun kami sa crater, may mga pahinahan naman doon kasi marami namang puno. So habang naghihintay kami na mag-picture-picture kasi meron doon para mga spots na perfect for Instagram ninyo, sa pag-post nyo sa Facebook, sa mga social media nyo na talagang kitang-kita yung view ng buong crater ng Mount Pinatubo. Hindi ko alam guys kung nadja-justify ng videos ko at ng pictures ko kung gaano kaganda sa pictures at sa video ng Mount Pinatubo, pero much better talaga. Highly recommended na kailangan yung pumunta kung gusto nyo talagang makita ng eye to eye yung Mount Pinatubo. Grabe, hindi kayo magsisisi na nagpunta kayo at gumastos kayo ng ganitong amount para makita yung ganda ng Mount Pinatubo. So dahil sobrang amazed ako sa Mount Pinatubo, kailangan marami akong pictures, marami akong videos dito. Sobrang sulit ng punta ko talaga dito. Grabe, napakaganda. Yung mga main spot natin dito sa crater ng Mount Pinatubo, yan yung mga kailangan yung picturean. So may mga pila lang, pero carry lang naman kasi mabilis lang naman yung yung proseso. So pagka picture, alis na sila to. So basta pipila ka lang talaga. So after namin na mag-picture doon sa crater, so bumaba naman kami doon sa lake. So may babaan naman doon, may mga steps naman doon at bato naman siya, hindi naman siya lupa na pababaan mo. Hagdanan naman siya na ginawa. So dahil katikatera ako, at least masyado ako excited na pagpunta doon sa lake, hindi ko na nabilang ko ilang step. So kung may alam kung ilang step yung binabaan namin na yun, so comment down below na lang. So ayun na nga, so nandun na kami sa baba. Hindi ko alam kung magsisisi ba ako o hindi dahil hindi ko alam na pagtingin ko dun sa taas. So sobra palang taas nung binabaan namin. So good luck sa akin, papanik. Sasakit na naman ang tuhod ko. So ayan, nandiyan na nga kami sa lake. Alam niyo yung unang thoughts ko dyan sa lake na yan dahil nga nasa loob siya, nasa crater siya ng Mount Pinatubo. Ang expected ko na na temperature dyan sa lake na yan is mainit kasi nga dahil nga merong active volcano dyan. Pero nung in-experience ko na hawakan yung lake, ang lamig pala. Hindi ko akalain na malamig pala yung lake niya. So dati daw po ipinapayagan na mag-swimming yung mga tourist. Ngayon po is hindi na, pinagbabawal na dahil po ang kwento is meron daw pong namatay na tourist which is foreigner doon sa lake na yun. Hindi natin alam kung ano yung dahilan. So after nung kinamatay nung foreigner, prohibited na yung mga tourist na mag-swimming doon sa lake. Hindi rin siya advisable na inumin yung water doon sa lake kasi dahil meron daw pong sulfur content yung lake dahil nga may volcano. So dahil kalmado lang yung lake, so in-enjoy lang namin yung moment ng anak ko na nandun kami dun sa lake. Malamig yung hangin, malakas yung hangin, malamig yung water ng lake, and nakapag-enjoy naman kami kahit doon lang sa maliit na spot na yon. Sobrang ganda.
At mga besh, reminders lang po, bawal pong magkalat doon sa loob ng crater. So kung meron kayong mga dalang snacks, may dala kayong candies, much better lagay na lang ulit doon sa inyong bag. Then kapag meron kayong nadaanan pabalik na lalagyanan ng basurahan, doon nyo na lang po itapon para ma-maintain natin yung cleanliness saka yung nature na kagandahan doon sa crater. At may isi-share din nga pala ako sa inyo ng konting kaalaman kung bakit nga ba a beautiful disaster ang tinawag sa Mount Pinatubo eruption. On June 15, 1991, the historical eruption of Mount Pinatubo happened. It has been a dormant volcano for the past 400 years before the 1991 eruption, which is considered as the second largest eruption of the 20th century. Mount Pinatubo expelled massive volcanic materials of more than 1 cubic mile and created an enormous cloud of volcanic ash as turned the day into night over the central Luzon. And now, it stands as the most famous tourist spot in the municipality of Botolan in province of Zambales. So, nung napansin namin na tanghali na pala, so medyo mainit na talaga yung araw, saka yung feeling doon sa crater, bumalik na kami pababa doon sa 4x4 parking area. So, habang pababa na kami, so medyo nakaramdam na ako ng pagod, saka ng antok, kasi medyo mainit na talaga nung oras na yon. So dahil nga ramdam ko na yung sobrang init nung panahon na yon, so kailangan na natin mag-cover, mag-sombrero, at mag-reapply ng sunscreen. So yun, kung nung nakabalik na kami doon sa parking ng 4x4, then nag-off-road ride na uli kami pabalik doon sa jump-off area namin sa Mount Pinatubo. So dahil tanghali na siya, bale ayun, sobrang maalikabok na nung pabalik kami. So maalikabok na yung papunta, nung pabalik parang doble yung alikabok niya. So dapat magko-cover ka na talaga ng another mask. Kung pwede, magdoble ka ng mask para hindi malanghap yung yung sobrang dusty ng dadaanan natin pabalik doon sa jump-off area. So, nung umaga, syempre, aura-aura ka pa, ang ganda-ganda pa ng, ang ganda-ganda pa ng itsura mo. So, pagbalik, grabe, itsura namin, talagang kala mo, pinangbala kami sa kanyon. So, mga around 2:30 na ng hapon, so nakabalik na kami dun sa parking area ng Dana Jam Tours and Travel. So, pasensya na dahil hindi ko na na-videohan yung buong lugar ng Botolan dun sa jump-off area kasi nga sobrang lagkitan na yung feeling kasi sobrang kumapit na yung alikabok at doon sa sa katawan namin, sa damit namin. So, kailangan na namin maligo agad. Don't worry guys, maraming mga paliguan doon at free of charge naman siya or kasama na siya doon sa registration area na binayaran ninyo. So, nag-shower lang ako doon. So, nag-refresh lang ako kasi talaga ang kati-kati na ng katawan ko. Diyos ko. So, mga around 3:30 na ata ng hapon yun. So, bumalik na kami papuntang Manila para makauwi na sa kanya-kanya naming bahay. So, nakarating kami ng past 8 o'clock ng gabi sa Mall of Asia. Doon kami binaba ng aming driver. And hinintay ang aking sundo para umuwi sa aming bahay. So overall, para sa akin, it's around 10/10 ang experience natin dito dahil sobrang beginner-friendly siya para sa akin. So, kaya kahit never ka pang nag-hike, ito yung first ever experience mo ng pag-hike sa mga bundok. Ito yung unang-unang nare-recommend ko sa inyo para hindi agad mabigla yung katawan ninyo sa hiking. So, marami na rin akong na-experience na mga travel and tours. But I highly recommended Dana Jam Tours and Travel. So, ang rate pala ng Dana Jam Tours and Travel sa Mount Pinatubo via 4x4 day tour hike is 1,599 pesos only. So, may experience mo na lahat na na-experience ko dyan sa Mount Pinatubo. At para makasecure kayo ng slot dun sa travel date na nakuha ninyo, na pag-decide ninyo, kailangan nyo mag-down payment at least 500 pesos para doon sa seat. So, travel tips nga pala for wanderers. So, number 1 is arrive on time. Be there on time so everything goes smoothly and everyone might have an extra time for something. Number 2, pack lightly. Do not bring unnecessary items that you don't really need in your travel. Number 3, as I said earlier, bring extra cash in case you can't use your card and in case of emergency,
also for buying some handy stuff. So, highly recommended ko ang Janadam Tours and Travels kasi simula doon sa pick-up namin ng umaga hanggang sa makauwi kami. So, sobrang hassle-free, sobrang hindi kami nahirapan doon sa tour na yon. So, kung gusto niyo mag-book sa Danajam, so hanapin niyo lang ang Facebook page nila, Danajam Tours and Travels. So, mag-PM lang kayo doon, tapos mabilis naman sila mag-reply. So, pwede nyo tingnan yung kanilang Facebook page doon dahil meron na naman na silang nakaset doon na weekdays and weekends na date hike doon sa Mount Pinatubo. So, highly recommended ko rin na mag-joiners kayo para meron kayong makilala na bagong friends doon sa tour ninyo. So, kung mga introvert naman kayo, so meron din naman silang exclusive tour para sa inyo. So, kung matagal na nasa bucket list mo ang Mount Pinatubo, so kung natapos mo tong video na to, ito na ang sign para mag-book ka at magpunta sa Capas Tarlac sa Mount Pinatubo. So, kung may tanong kayo or inquiry about sa Mount Pinatubo experience, comment down na lang kayo dahil mabilis naman ako mag-reply at tutulungan ko kayo sa mga kailangan ninyo bago kayo magpunta sa Mount Pinatubo. And don't forget to follow me for more travel and tips here at Faying's Diary. Thank you mga besh! Bye!